Nauuso ang mga retro bike at old school na mga motorsiklo sa modernong panahon ngayon. Lakas makahatak ng mga sinaunang vibes sa marami, lalo na sa mga nakamamanghang estilo at mga katangian nito. Gaya na lamang ng mga motorsiklong scooter. Parang bumabalik tayo sa makalumang panahon, kaya mas na-enjoy ng marami ang bawat pagsakay. At isa nga sa mga sikat na retro scooter ngayon sa bansa ay ang Vespa motorcycle scooter. Nakaramihan ay mga old school talaga. Bagamat may kamahalan ay tinatangkilik pa rin, retro-inspired at mas murang halaga. Pero hindi alam ng marami ay mayroon pa palang isang motor gaya ng sa Vespa ay may quality at similarity at mas mura sa presyo nito. Yan ang alamin natin kasama ng mga modernong specs and features na meron itong bagong motorsiklo na mula sa Honda. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mag-click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mapakita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inilabas na ang bagong modelo ng Honda na isa sa magiging pampatong motor para sa kanilang retro style motorcycle scooter ngayong taon. Ang pangkaragdagang motor din mula sa brand na may 160cc engine displacement gaya ng sa Honda ADV, Honda PCX, Airblade at Honda Click 160 na narito na sa bansa. Ang bagong modelong ito na tinatawag ngayong Honda Stylo 160 ay isa rin sa pinakamagugustuhan mong motor, lalo na kung type mo ang mga ganitong klase ng disenyo, mala old school o retro looking na sinamahan ng mga modernong mga katangian na mapapakinabangan mo sa pang-araw-araw. Itong bagong motor ay talagang kaakit-akit mula dito sa design ng external. Nilapatan ng mga gandang klase ng color combination na may kasamang mga chrome accent garnish at silver grab bar. Meron itong kulay brown na upuan at medyo makakapal na foam. Kasama ang iba pang makalumang bahagi nito gaya ng kakaibang hugis ng headlamp at tail lamp at isang front flat footboard. Ilabas ito na may dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang CBS variant at ang ABS variant nito. Ang parehong variant ay may tig-tatlong klase rin ng kulay na pagpipilian. Simulan muna natin sa CBS variant. Ang kulay na available dito ay ang black, beige at color red. Ito ay mga nakamat at finish na klase ng paint job. Samantalang ang kulay na available naman para sa ABS variant ay green, black and white color nito. Nakaglossy naman ang mga klase ng paint job at may kasamang mga silver garnish at silver grab bar at color brown na seat cover. Kaya mas madali mong makikilala kung ano ang naka-ABS at CBS nito. Pagdating naman sa makina, itong motorsiklo ay pinapagana ng 156.9 cubic centimeter displacement o kabuang 160cc engine. Naka single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft at 4 valves gaya ng ibang malalakas na motorsiklong scooter ng Honda na nasa Pilipinas na. Ngayon ang motor na ito ay nakakuha rin ng isang modernong katangian sa makina na tinatawag na ESP Plus engine technology. Para sa tahimik na pagpapaandar, minimal na dragging at pagpapataas ng fuel economy. Ito ay tumutulong din sa pagpapalakas ng arangkada na siyang nagugustuhan ng marami ngayon. Kasi nga naman wala ka nang maririnig na ingay kapag in-start mo na itong motor. Hindi mo rin po problemahin ang pagtiga ng throttle, lalo na sa mga paahon na kalsada kasi wala ka nang mararamdamang dragging dito. Ang fuel consumption din ito ay talagang matipid kasi kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 45 km na tinakbo. Meron din itong tinatawag na PGM-FI para naman sa fuel supply nito na nakakonekta ang mga ito sa isang automatic transmission na naka-CVT at gumagawa ng lakas na 15.15 horsepower sa kada 8,500 RPM at 13.8 Nm naman para sa 7,000 revolution per minute. Ang average top speed nitong Honda Stylo ay umaabot ng 120 km/h. Yan ay average pa lamang, depende pa rin yan sa makakagamit nito. At syempre kung tatanungin nyo naman kung pwede ito sa mga long ride, well ang sagot dyan ay pwede naman. Meron kasi itong malaking fuel tank capacity na 5 liters. Matipid din kumonsumo kaya malayo-layo na rin ang mararating natin. Isa pa, naka-liquid cooled type din ang cooling system nito, kaya hindi siya initin.
Ibig sabihin, hindi siya prone sa overheating kahit pa mababad sa biyahe. Kaya talagang napaka-reliable nito. Mapa city ride at long ride. Alright. At mapunta naman tayo sa iba pang aspeto nitong motor. Ang bawat gulong ay sadyang makakapit. Bukod sa makakapal ay naka-tubeless na rin. Meron nitong sukat sa front na 110 by 80 R12 at 130 by 80 R12 naman para sa rear tires nito. Pagdating sa brake, ginamitan din ng parehong disc sa front and rear na may sukat na 220mm Nissin single caliper piston sa parehong harap at likod para sa malakas na stopping force nito, kasama ng magagandang klase ng chassis and suspension. Ang inilagay sa motor na ito para mas mapatibay ay ang ESAP chassis frame o tinatawag na Enhanced Smart Architecture Frame. Magaan ito at napakatibay. May front suspension ito na telescopic fork at rear suspension na swing arm with shock and coil spring. At ang iba pang mga gamit na mga modernong features nito, gaya ng naka-LED type na mga ilaw, ang headlamp na may kasamang LED type na daytime running light sa palibot nito, mga turn signal light din, at ang LED type na tail lamp na tumutulong para lalo tayong maging visible sa gabi. Sinamahan din ito ng isang full digital instrument meter panel gauge na may kumpletong impormasyon at para sa readout ng rider sa mga kaganapan nitong motor, gaya ng digital speedometer, trip meter, RPM, digital clock, fuel gauge, mga notification signal at ang ABS sign na lumalabas dito. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng idling stop and start system na tumutulong para mas mapatipid ang pagkonsumo ng gasolina. Itong bagong Honda Stylo 160 ay nakakuha rin ng USB port charging system para sa mga lobat na gadget. Kaya napaka-convenient talaga nito. May maliliit na bulsa, lagayan ng ibang gamit, kasama ang retractable hook para sa mga pwede mong isabit. At ang malaking underseat compartment storage na may 16.5 liters ang kabuang sukat. Pwede ka dito maglagay ng mga kapote o bag. Kung pag-uusapan naman ang safety measure, bukod sa makakapit na preno, sinamahan din ito ng alinman sa ABS o CBS na sumusuporta sa biglaang pagpipreno. Ang ABS nito o anti-lock braking ay nag-a-unlock sa mahigpit na kapit nitong brake kapag bigla mong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. At ang naka-CBS naman ay para sa ligtas na paggamit nitong preno. Ang ignition system nitong motor ay pwede ka rin mamili kung alin man sa naka-smart keyless entry at isang naka-manual key na may shutter lock system for security. Ang keyless entry ay may kasamang answer back key system at isang anti-theft alarm. Meron itong compatible size na bagay lang din sa height nating mga Pilipino. Ang komportableng ground clearance nito ay may sukat na 150mm. May seating height ito na 768mm at may bigat na 121kg. Ang motor na ito ay talagang maganda kung ikukumpara sa mga bagong motor na narito sa bansa. Inilabas pa lamang sa bansang Indonesia na may kabuuang presyo na mula sa 27,550,000 hanggang sa 30,420,000 Indonesian rupees. Na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng 98,526.44 hanggang sa 108,790.36 pesos. Inilabas pa lamang sa bansang Indonesia pero malaki rin ang posibilidad na baka dalhin itong motorsiklo sa Pilipinas. Dahil nga karamihan sa mga motorsiklong scooter na 160cc ni Honda na inilabas sa bansang Indonesia ay dinala rin kagad dito sa Philippine market. Kaya malaki ang tsansa na magkaroon nito para sa mga naghahanap ng mga ganitong klaseng retro bike, motorcycle, scooter. Matipid at mas mura kesa Vespa o ride. Mula pa man noong 90s, ang Honda Super Cub o kilala din sa tawag na C125 ay nakilala na ng marami sa atin sa anyot pormahan nitong motor ay unang sumikat sa marami nitong tagapagtangkilik ang pagiging maporma na sinamahan ng convenient at ilan sa mga satisfying features na nakapaloob dito. At ito din kasi ang mga disenyo pormahan ng mga sinaunang scooter mula noon na may circular headlamp and also rounded shaped side mirrors na sinamahan ng front face cover, left and right cowl top cover fairings
with analog type instrument panel na late na lang din natin naabutang ginagamit na lang ng mga Bombay sa kalsada ang mga ganitong klaseng design ng motorsiklo. Dahil noong 1958 pa din ang kauna-unahang taon kung saan ito unang inilabas sa merkado, na kung saan iilan pa lamang din ang klase ng mga motorsiklo sa buong mundo sa panahon na iyon. Itong motor ay talagang nagpapasikat na sa lansangan, ngunit kalaunan ay na-discontinued ang pagpapalaganap nito. Sa paglabas ng mga automatic motorcycle scooter ay unti-unti na ring nawala sa kalsada ang retro classic bike na gaya nito. Ang mga ganitong porma ng motor, kung makakakita ka man ngayon, ay talagang nakakamangha na para sa marami, dahil sa bibihira ka na lang din kasi makakita ng ganito ngayon sa panahon natin. Kaya naman, base na rin sa Honda motorcycle, ang Super Cub 125cc 2023 model ay ipagpapatuloy na ngayong taon ang produksyon sa motor na ito. At lumabas na nga yan sa ilang bansa mga kaibigan. Ang pagbabago sa motor na ito ay talagang ikatutuwa mo dahil sa ilang mga bagong specs and features din na nakapaloob dito na ngayon ay sinamahan ng ilan sa mga safety and security features. Bagamat pinapanatili pa rin ang pagiging oldish, retro-inspired looking para mas madaling i-recognize ang pagiging makaluma. Ang classic bike ay naglalaman din ng fully compact na LED lighting system. Mula sa headlamp na dating naka-halogen bulb lang, ito ngayon ay naka-LED type na, kasama ng mga turn signal lamps, indicator at mga tail lamp na sobrang angas na rin. Ang instrument panel naman nito ay naka-LCD type screen at digitalized na very informative. Nakakawaw sa pormahan nito ngayon, mala modern attire pati ang mga notification at mga importanteng detalye na lumalabas dito, gaya na lamang ng speedometer, fuel level at marami pang iba. At pangkaragdagan pa para sa convenient features nitong motor ay sinama na rin yan ng USB port charging system. Ibig sabihin ay pwede ka nang mag-charge sa retro bike na ito. Hindi lamang pang porma kaibigan, ay talagang mapapakinabangan mo pa sa pang-araw-araw. At speaking sa bagay na yan, kung pang daily use naman ang pagbabasehan, itong motor ay nakadesign din talaga para dyan. Sinamahan ng mga reliable chassis and suspensions na maaasahan mo sa pagiging comfortable nito. Ang chassis frame na ginamitan ng tubular steel backbone chassis na nagpapasmooth ng riding condition at nami-minimize ang vibration sa motor once na nakastart na ang makina nito. Kaya mas ma-maintain ang stability kahit pa umaandar ang motor. Sinamahan pa yan ng napaka-komportabling seat na may makapal na foam. Single seater ito pero pwede mo namang palagyan ng another seats pa aftermarket. Naka-mounted ang handlebars na kung saan ay nakaka-relax din daw ang riding position mo dito. Ang mga suspension na di-adjustable depende sa bigat ng ikakarga at sa klase ng kalsada na madadaanan. Ang front suspension na ginamitan ng 26mm telescopic fork with 3.5 inches travel at rear suspension na dual shock absorber na may 3.6 inches travel. Sa bagay na yan ay mas mapapanatili naman ang comfortability sa pagsakay sa motorsiklong ito. Base na rin sa ilang mga nakagamit na nito, itong bagong Honda Super Cub 125 2023 model ay hindi ganong katagtag. At kung usapang safety features naman ay hindi rin talaga magpapahuli, dahil itong bagong labas ay nilagyan na ng ABS sensor o anti-lock braking system. Ito ang sistema na nag-a-unlock sa matinding kapit ng brake kapag biglaan mo itong naipreno, dahil dito ay maiiwasan ang pagkadulas na kung minsan ay nauuwi pa nga sa pagkasemplang. Kaya naman sa pagkakaroon nitong anti-lock braking system ay tiyak na madaragdagan ang pagiging kampante mo sa pagpepreno. Ang front brake ay ginamitan ng 220mm hydraulic single disc brake with dual piston caliper brake, habang rear brake naman ito ay may 110mm mechanical drum brake type. At para naman sa sukat ng mga gulong nito ay bagay na bagay lang din yan para sa katamtaman laki ng buong body figure. Sa front ay may kabuang sukat na 70x70 or 17 at rear tire size na 80x90 or 17.
At isa pa sa magugustuhan mo dito, ang Super Cab 2023 model ay sobrang secured na rin sa bagong sistema na inilagay dito dahil ginamitan ng keyless entry para paganahin itong motor. Sa bagay na yan ay medyo secured ka na rin talaga kahit papano dahil hindi basta-bastang mapapagana ang makina at mapapa-start ang motor kapag wala ang mismong transmitter key. At syempre dahil usapang makina na tayo mga kaibigan, itong motorsiklo ay pinapagana ng 124 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke single overhead camshaft, 2 valves at air-cooled type na cooling system. May boring stroke size ito na 50mm by 63.1mm. Ang compression ratio ay 10.0:1 at naka PGM-FI naman ang fuel system o program fuel injected type. Medyo may katipiran sa fuel consumption itong motor na kumukonsumo lamang din ng 53 to 55 kilometers sa kada 1 litro. May 24mm throttle body at transmission type na semi-automatic with chain drive at clutch automatic centrifugal na kaya mag-produce ng maximum output level na 9.5 horsepower sa kada 7,500 rpm at 10.4 Nm of torque naman sa kada 5,000 rpm. Ang average top speed nitong motor ay umaabot sa 115 km/h. Sulit na sulit ka sa takbuhan ng commuter bike na ito. Hindi man ganun kabilis ay sobrang angas naman ang pormahan nito. Lakas maka old school na may pagka-class ang datingan. Sinamahan ng mga upgraded specs and features na mapapakinabangan mo sa pang-araw-araw. Sa kabuuang sukat, ang wheelbase size nitong motor ay nasa 48.9 inches. May kabuuang haba ito na 75.2 inches. At pagdating naman sa kabuuang taas, ito ay may 39.4 inches. May lapad ito na 28.9 inches at ground clearance na 5.4 inches. Medyo may kataasan na yan kaya kung maisasabak mo man sa matutubig na lugar ay hindi rin basta-bastang papasukin ang makina nito. May kabuuang bigat ang motor na ito na umaabot sa 238 pounds o katumbas ng 107 kg. Sa sitting height naman nito ay sakto lang din sa typical height nating mga Pinoy na may sukat lamang na 30.7 inches. Kaya kung ang height mo ay nasa 5'2 flat ay tiyak na kayang-kaya mong sakyan o dalhin ang motor na ito. Sa fuel tank capacity naman mga kaibigan, ito ay kayang kargahan ng 1 galon o katumbas ng 4 liters. Hindi naman problema kung medyo may kaliitan ng tangke nito dahil matipid naman ito kumonsumo kaya makakapag long ride ka pa rin. At oo nga pala, ang motor na ito kahit papano ay meron ding lagayan ng mga tools o mini pockets sa may bandang side nito. Kasyang-kasya ang mga tools o maliliit na bagay mo dito kaya makakadala ka na rin ng mga basic tools na kinakailangan natin sa oras ng kagipitan. Itong Honda Super Cab ay nagkakahalaga ng $3,849 na kung direkta natin i-convert sa Philippine Peso, ito ay aabot ng 211,695 pesos dito sa bansa. Pero siguro naman kung sakaling darating ito dito sa Pilipinas, hindi naman yan ang magiging presyo nito. Dahil sobrang mahal nga naman at baka hindi mabenta. Malamang ay mas bababa pa ito sa 200k o magiging 100k plus na lang posible. Pero ang tanong dyan ng marami, dadalhin nga ba kaya talaga itong motor dito sa bansa? Possible sigurong makarating din sa bansa mga kaibigan. Dahil nga sa nagpatuloy ang pagmamanufactured sa motor na ito, ay pinapalaganap na rin ng Honda Motorcycle ang pagpapalawig pa sa iba't ibang bansa. Pero sa ngayon, inilalabas pa lamang po itong motorsiklo sa Europa, Canada at sa United States. Kaya sa ngayon ay abang-abang na lang muna siguro tayo dyan, alright? Pero kung gusto mo rin naman talagang magkaroon nito, pwede ka naman yan magpa-import. Yun nga lang mas malaki ang gagastusin mo at wala ka pa talagang makukuhang spare parts niyan dito sa Pilipinas. Kaya medyo mamomroblema ka rin. Malamang import din ang mga spare parts nito. Pero ang kagandahan naman nun, medyo sikat ka nun kasi ikaw pa lang ang nagmamay-ari nito dito sa bansa kung sakali man. Kasi itong Honda Super Cab o C125
ay naging motorcycle world history na rin sa dami nang naiproduce nito noong taong 2017 na sobrang sumikat din talaga sa ibang bansa. Ang legendary motorcycle na ito sa bagong modelo ay mas sisikat pa dahil sa mas in-upgrade at pinaganda ni Honda. Ang external design nito ay hindi binago na medyo originally made pa rin sa dating disenyo. Kaya nakakamangha na lang din talaga na sa pagkakaroon ng bagong modelo nito ay talagang ginawang moderno rin ang katangian nitong motor. So hanggang dito na lang naman po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout ang ilan sa ating mga taga-suporta tulad na lamang po ni Sir Esperedion Adarian. Shoutout idol at maraming salamat po. Ganon din po kay Sir Dodong Pogi. Shoutout din po sa iyo sir. At isa pa kay Sir JT Mix Vlog. Shoutout po sir at maraming salamat po. At syempre ang panghuli ay si Sir Templadong Pinoy. Shoutout po sa inyo idol at maraming salamat po. Ganon din po sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din po dito sa ating channel, baka naman kaibigan po din mo malik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!